Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nandito sa Tinapay Mula sa Langit, episode 1507 at nag-aaral sa Book of Joshua, chapter 23, verses 9 to 13 bilang pagpapatuloy po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Ito nga po pala si Pastora Gadli Castro Mayor. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ngayong umagang ito na may pamagat na They will also depart from God's blessing. Ang pagtalikod sa Diyos ay nagpapawalay sa atin sa kanyang mga pagpapala. Tayo po muna manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa panibagong buhay na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Nawa po Panginoon, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita upang kami po Panginoon ay patuloy na gabayan, ingatan, palakasin at ilayo sa gawa ng kaaway. Kaya Panginoon, nag-aaral po kami ng iyong salita upang baon-baon po namin ito sa buong maghapong ito. Maraming salamat aming Ama sa pagsama mo at banal na Espiritu sa wisdom and knowledge and understanding na ipagkakaloob mo sa amin upang lalo naming maintindihan ang ninanais mo sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Ama sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Atin pong basahin ang Joshua chapter 23 verses 9 to 13. Gagamitin ko po ang version ng MBB Tagalog. Verse 9, dahil dyan, pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo. At wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Verse 10, ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ang 1,000 kaaway sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo, tulad ng kanyang pinangako. 11, kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. 12, kapag tinalikuran nyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, verse 13, tandaan nyo ito, hindi palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sa halip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata, hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Pagpalain na salita ng Diyos. Sa ating pag-aaral po, ang background nito yung pamamaalam na mensahe ni Joshua o ni Josue sa mga pinuno at sa buong bayan ng Israel bago siya mamatay. Sa panahon ito, naipamigay na ang malaking bahagi ng lupang pangako at naranasan na ng Israel ang maraming tagumpay. Ipinapaalala ni Josue sa kanila na ang mga tagumpay na ito ay hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil ang Panginoon ang lumaban para sa kanila at tumupad sa kanyang mga pangako. Kasabay nito, binigyan niya sila ng babala na ang patuloy na pagpapala ay nakasalalay sa katapatan at pagsunod sa Diyos habang sila'y naninirahan sa lupain. May 5 puntos po tayo dito na kung saan patuloy po nating maintindihan ang huling paalam ni Josue. Una po, ang Diyos ay pinagmumulan ng tagumpay. Ayon po yan sa ating binasa sa talata 9 hanggang 10, natalo ng mga Israelita ang malalaki at makapangyarihang mga bansa dahil ang Diyos ang nauna at lumaban para sa kanila. Kahit isang tao ay kayang tumaboy ng 1,000 kaaway, patunay na ang tagumpay ay mula sa Diyos, hindi sa lakas ng tao. Ang tinuturo po nito ay ang tagumpay ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan. Number 2, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang pinangako sa Israel, ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago at maaasahan. Kaya po, anumang ipinangako ng Diyos ay kanyang tutuparin, mapagkakatiwalaan ang kanyang salita. When God promises, He fulfills. We can trust His word. Amen. Pangatlong puntos po, ang pag-ibig sa Diyos ay nangangailangan na maingat na pagsunod. Ayon po din yan sa verse 11, binigyan din ni Josue, mag-ingat kayong mabuti na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pinapakita sa araw-araw na pagsunod at katapatan, hindi lamang sa salita. Ang tinuturo po sa atin dito, sa talatang ito, ang pag-ibig sa Diyos ay isang sinadyang pagpili, kusa, di napipilitan na may kasamang pagsunod. So loving God is not just emotional, it is intentional with obedience. Number 4, ang panganib na paglayo at pakikipagkompromiso sa talata 12 and 13. Ang pakikisama sa masasamang kaugalian ay nagiging bitag at hadlang sa espiritual na buhay. Ang hindi inalis na kasalanan ay nagdudulot ng sakit at pagkatalo sa kalaunan. So ang tinuturo po sa atin dito, ang kompromiso ay nagpapahina sa pananampalataya at nagdadala ng masamang bunga. Compromise weakens faith
great and brings long-term consequences. Kaya po, nais natin na patuloy po tayong sumunod sa Panginoon. At ang panghuli, ang tagumpay ay kailangan panatilihin sa pamamagitan ng katapatan. Ang mga pagpapala ng Diyos ay nangangailangan ng patuloy na pananampalataya at pagsunod. Maaaring mawala ang tagumpay kung tatalikuran ang katapatan sa Diyos. Ang tinuturo po sa atin ay ang pananatiling tapat ay kasing halaga ng pagtatagumpay. Si staying faithful is as important as winning the battle. So ang 50 puntos, ang Diyos ay pinagmumulan ng tagumpay. Success and victory comes from God's power, not our ability. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Anumang pinangako ng Diyos ay kanyang tutuparin, mapagkakatiwalaan ang kanyang salita. Ang pag-ibig sa Diyos ay nangangailangan ng maingat na pagsunod. Pang-apat, ang panganib ng paglayo at pagkokompromiso sa talata 12 and 13. Lastly, ang tagumpay ay kailangan panatilihin sa pamamagitan ng katapatan. Yan po ang ating 5 puntos. Pinapaalala ni Josue sa mga Israelita ang kanilang mga tagumpay ay nagmula sa Panginoon na mismong lumaban para sa kanila at tumupad sa kanyang mga pangako. Sa kabila ng malalakas na kaaway, binigyan sila ng Diyos ng lakas at tagumpay. Gayunman, binalaanan sila ni Josue na manatiling tapat at ibigin ang Panginoon ng buong puso sapagkat ang paglayo at pagkompromiso sa mga impluwensyang salungat sa Diyos ay magdudulot ng kapahamakan at pagkawala ng pagpapala. Binibigyan diin ng talatang ito ang mga pagpapala ng Diyos ay pananatili sa pamamagitan ng pagsunod at ang hindi ganap na katapatan ay nagbubunga ng patuloy na pakikibaka. So ayan po ang summary po natin dito sa ating pinag-aaralan. Ano naman po ang ating application? Hinahamon tayo ni Josue sa talatang ito na alalahanin ang bawat tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Bilang mga Kristiyano ngayon, tayo ay tinatawag na ibigin ang Diyos ng buong puso at ingatan ang ating mga puso laban sa pagkokompromiso. Kapag pinahintulutan nating manatili ang kasalanan o makasanlibutang impluwensya sa ating buhay, unti-unti nitong pinahihina ang ating pananampalataya at hinahadlangan ang mga pagpapalang nais ibigay ng Diyos. Ipinapaalala ng talatang ito na ang pagsunod ay hindi optional. Ito ay mahalaga sa isang tapat at matagumpay na pamumuhay kasama ang Diyos. Ang tagumpay ng Israel ay hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil ang Diyos ang kanilang kasama. Ngunit may malinaw na paalala ang Diyos. Ang tagumpay ay pinanatili sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsunod. Kapag may kompromiso, ang maliliit na bagay ay nagiging malaking hadlang sa ating pananampalataya. Kung kaya't ang Diyos ay lumalaban para sa atin, ngunit tinatawag niya tayong manatiling tapat. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na tunay nga na noong pa may lumalaban ka na po para sa mga nauna po sa amin. At alam namin na hanggang ngayon ay lumalaban ka sa bawat isa. Salamat po sa iyong mga pangako na hindi nagbabago at patuloy, Lord, na nagiging tapat ka sa bawat isa sa amin. Ngunit kami man ay nagkukulang, aming Ama, patawarin mo po kami at patuloy kaming lumaalim at lumago sa aming pananampalataya sa iyo. Nakapatuloy kami maging faithful at obedient sa inyo, Panginoon, sa lahat ng inyong pinag-uutos upang kami, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpapala sa iba at patuloy, Lord, na pagpalain mo dahil nais mo kaming maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa victory, sa buong maghapong ito, sa pag-iingat, sa paggabay at patuloy, Lord, na proteksyonan mo po ang bawat isa sa amin sapagkat kasama ka namin at ikaw po'y lumalaban sa bawat isa sa amin. Salamat po, aming Ama. Kami po ay patuloy na turuan mong mahalin ka ng buong puso, ng buong buhay upang ang kasaganahan, ang pagpapala mo ay patuloy, Lord, na mararanasan namin, aming Ama. Marami po salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala at sa iyong pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po na dumaloy ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sama-sama po tayong mag-aral bukas muli sa ating Tinapay Mula sa Langit para sa mga susunod pang pag-aaral natin ng mga talatang ito. I-share nyo rin po itong mga video upang marami pa po ang makarinig ng salita ng Diyos at magkaroon sila ng pag-asa. Marami pong salamat. God bless us all. To God be all the glory.